Niyakap ko isa-isa ang mga kaibigan kong magaganda. Nagkausap-usap at biruan pa kami. Ate Tanya, congrats sa'yo and best wishes. Salita ko. Kanina sa pagbiyahe papunta dito ay naikwento ni Sia na balak na palang pakasalan ni Dustin ang kaibigan kong si Ate Tanya. Masaya ako lalo pa at magkakaroon na pala ng bagong kapatid si Trisha. Naguluhan sa Ate Tanya sa sinabi ko. Agad namang nagsidilatan ng mga mata si Ate Lian at Ate Grace. Bakit naman best wishes? Natatawa pang sagot ni Ate Tanya. Natigilan ako. Ngayon ko lang na-realize na sekreto pala ang gagawing pagpapakasal sa aming kaibigan. Wala. Basta, congratulations sa bago niyong baby ninyo ni Dustin. Mabuti na lang at nakaisip ako ng palusot. Mayayari ka talaga, Hana. Muntik mo pang masira ang pinaghandaan ni Dustin sa kaibigan mo. Pinagpawisan tuloy ako nang wala sa oras at ngumiti na lang sa mga ito. Mabuti na lang at nagsalita si Ate Lian. Bagay pala kayong dalawa ni Sian, Hana, no? Kahit pwede na kayo maging magtatay or lolo. Sabagay, ang yummy naman talaga noon. Sabay nguso nito sa mga nakaumpok na mga kalalakihan. Natigilan ako at parang na-shock sa sinabi ni Ate Lian. Tumawa na lang ako ng malakas para mawala ang awkwardness. Sabagay, tama ka, te. Di ko naman talaga siya gusto. Basta dumating na lang ang araw na sumuko na ako sa kanya at hindi na matandang ermitanyo ang tingin ko sa kanya. Napapailing ko na lang na salita. What? Nag-joke-tsaka na kayong dalawa? Gulat na tanong ni Ate Grace. Sobrang namula ang buong mukha ko at kulang na lang ay magpakain na sa ilalim ng lupa sa kahihiyan. Oh, double celebration pala ito. Ang ating unsay na diligan na ni ermitanyong Sian pero yummy. Malakas na salita ni Ate Lian. Mukhang hindi na nakatiis na nagsalita sa Ate Tanya. Sa tingin ko kayong dalawa din naman. Don't ask. Nakataas pang kilay ni Ate Tanya sa dalawa. Yes, inaamin ko. Ang sarap nga eh. Kagong Dracula iyon, inubos ang lakas ko. Galit pa itong napalingon sa kanyang boyfriend na ngayon ay masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan. Natahimik na lang ako at kahit paano ay medyo lumuwag na ang pakaramdam. Muli ay nagsalita si Ate Lian at tinignan nito sa Ate Grace. Oh, ikaw Grace, tatahimik ka dyan. Huwag mo sabihin na pabebe ka pa dyan. Daig mo pa naman na nanalo sa Mega Lotto tapos walang ganap. Halika dito, tuturuan kita ng iba't ibang klase ng posisyon. Uy, ano ba Lian? Grabe ka. Huwag mo na akong turuan. Tapos, hininaan ni Ate Grace ang huling sinabi nito pero abot naman sa aming pandinig. Napanganga kaming dalawa ni Ate Tanya. Langiha. Dapat super triple celebration pala ito. Winasak na bataan ng ating fame. Sa Ate Tanya ay napapikit habang ako naman ay agad na napalingon sa grupo ng mga kalalakihan sa may bandang dulo at baka marinig ang aming pinag-uusapan. Nakakahiya lang at baka sabihin ng mga babaeng tao kami pero ang mga bibig namin ay parang nasa kanto. Wala pa si Mika? Si Aryan kaya? Salita ni Ate Tanya at nalungkot pa ito. Gunggong kasi itong Alex na ito eh. May fiancé na pala, ginulupan tahimik na buhay ni Aryan. Nangyaya talaga nun. Ayoko munang makita ang pagmumukha ng Alex hanggat hindi pa nagpapakita sa atin sa Aryan at baka makipagpalit siya sa puwet ng aso. Asar na ani Ate Lian. What? Si Alex may fiancé? O sabi sa akin ni Lester, arranged marriage daw yung tinakasan ni Alex sa kanyang fiancé. But I'm sure, she really loves Aryan so much. Sagot ni Grace. Kawawa naman pala si Aryan natin. Malungkot na salita ni Ate Tanya. Baka sa mukha ni Ate Tanya ang kalungkutan. Ang sabi pa naman nila ay mabilis nakapitan ng lungkot ang mga buntis kaya dapat iiwas ang mga ito sa kahit na anong stress at magiging emosyonal sila. Speaking of the devil, salita ni Ate Tanya. Napatingin kami sa mga bagong dating na si Alex na aming pinag-uusapan. Kasama nito si Kevin na mukhang nakakatakot ang muka, bagaman kalmado pero gwapo at mukhang delikado. Kasunod noon si Lander na kakambal ni Ate Lian at si Alvin na pinsan ni Sian. Ngayon ko na lang ulit ito nakita. Huwag kang gagawa ng skandalo dito, Lian. Nakakahiya kay Tanya at Dustin. Salita ni Ate Grace. Napasmid na lang si Ate Lian. Sino naman yun? Tanong ni Ate Tanya habang nakanguso. His name is Alvin Miller. Sagot ko. Kilala mo, Hana? Tanong ni Ate Grace. Tumango ako. Magpinsan silang dalawa ni Sian at kasama siya sa kanilang grupo. Sagot ko. I see. Actually, 10 sila. Singit ni Ate Lian. 10? Pag-uulit ni Ate Tanya. Yes,
Wala pa dyan si Ethan, isang mayor at si Tyrone. Sagot ni Ate Lian. Ilang oras pa kami nagtsikahan na magkakaibigan. Tawanan at kulitan lang hanggang sa mag-lunch ay tumabi sa akin si Sian. Pinagsilbihan pa ako nito at napatingin din ako sa iba kong kaibigan na sinisilbihan din ng kanilang mga boyfriend. Umabot ng hapon ay dumating ang parents ni Dustin at nagpakilala. Maghilaw ang mga ito at mababait. Sa side pala ni Dustin nakuha ang magandang mukha ni Tricia na mukhang foreigner. Inabot na rin kami ng gabi dahil hindi pumayag ang parents ni Dusty na hindi kami mag-dinner sa kanila. Kaya alas 10 na rin ang gabi kami nakauwi sa penthouse. Nakakapagod ang biyahe pero sulit naman. Magkatabi kami ngayon ni Sian sa kama at magkayakap. Nakakatuwa lang talaga na kumpleto at may sarili ng pamilya sa Ate Tanya. Yeah, me too. Tapos, magdadalawa na agad ang baby nila. Ang galing. Ang bilis nilang gumawa. Natawa na lang ako. Mabuti na lang talaga't hindi napahamak ng tuluyan ng batang sa Tricia. Natigilan ako sa sinabi ni Sian at tumingin dito. Anong hindi napahamak? Tanong ko. Ilang saglit na natigilan si Sian bago nagsalita. Tumikhim muna ito. Hindi ko na dapat ito sasabihin dahil komplikado at ayaw ipaalam ni Dustin sa kanyang nobby ang nakaraang pangyayari. Ano ba nangyari? Naikwento ni Sian ang pagkidnap kay Tricia sa dating manliligaw ni Ate Tanya. Yun ang panahon na iniwan niya ako bigla sa Bulacan dahil nagtungo ang Broad Cebu para iligtas ang bata sa isang sindikato. Hindi nila ipinaalam kay Ate Tanya ang nangyari dahil hinimatay ito sa sobrang stress, lalo pat kasabay noon ang pagbubuntis nito sa pangalawang anak. Hanggang ngayon ay nagta-therapy pa rin ang bata at ang parents ni Dustin ay nagdadala sa doktor para mawala ang matinding trauma na nangyari sa kanya. Iyak ako ng iyak nang malaman iyon. Hindi ko alam na ganoon na pala nangyari sa aking kaibigan at wala pa akong alam. Hanggang ngayon din kasi ay wala pa kaming balita sa aming kaibigan na si Ate Arian. Nakatulog na lang ako sa kakaiyak habang kayakap ako ni Sian. Pagising ko ay wala na sa tabi ko si Sian. Hindi ko na siya naasikaso dahil masama ang pakiramdam ko. Ginising niya lang ako para sabihin na magtatrabaho na siya dahil marami na daw siyang tambak sa opisina na kailangan ng matapos. Isang halik sa labi ang iniwan nito sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit masama ang pakiramdam ko. Ngayong araw pa naman ang brigada ng school na pinapasukan ko, kaya kahit mabigat ang katawan ay pinilit ko na lang na kumilos. Mabilis lang din akong naligo kahit nilalamig ako. Hot chocolate at sandwich ang kinain ko na hinanda ni Sian sa akin na may kasama pang sweet notes dahil alam niyang aalis ako ngayon. Nang matapos kong gumayak ay sumakay ako ng elevator pababa sa opisina ni Sian. Nakangiting muka ang sumalubong sa akin ni Mark. Good morning po ma'am, Hannah. Good morning din. Ngiti kong sagot. Dumiretso ako ng office ni Sian at nabungaran ko siyang nakatutok sa kanyang laptop. Nakasuot pa ito ng salamin sa kanyang mata. Sobrang gwapo niya ngayon. Agad itong napaangat ng tingin sa akin. Good morning, love. Masaya kong bati sa kanya at agad na lumapit. Kumandong ako sa kanyang hita at yumakap sa kanyang leeg. Mabilis din na yumakap ito niyang mahigpit sa akin. Isang mapusok na halik ang aming ginawa bago pinakawalan ni Sian ng aking labi. Ang gwapo mo naman ngayon. Hinaplos-haplos ko pa ang pisngi at sa may balbas nito. Hindi talaga ito mahilig mag-ahit ng malinis at kung mag-ahit man ay trim lang. Bagay na bagay din naman sa kanya dahil mas lalong nakakadagdag sa kagwapuhan nitong taglay. Hindi ko naman naranasang pumangit, love. Napangising sagot nito. Ang yabang? Kinurot ko ito sa kanyang pisngi na hindi naman ito masasaktan. Sabay pa kaming natawa. Alis na ako, love. Late na ako. Napatingin pa ako sa digital clock na nasa table nito. Ihatid na kita. Umiling ako. Wag na, busy ka po. Saka wala akong samod pag-chismisan ngayon kapag nakita ka nila. What? Wala. Tumayo na ako pero nakalambitin pa rin ang braso ko sa kanyang leeg. Then ipapahatid kita sa driver. Okay. I'll call you later. Tumango ako. Kiss ulit. Nakanguso ko pa dito at agad naman na sinakop nitong aking labi. I love you. I love you too. Kulang na lang ay ayoko nang bumitaw kay Sian. Para bang namimiss ko siyang lalo. Dagdagan pa ng medyo masama ang pakiramdam ko kanina pagkagising. Pero sa halik at yakap lang pala ni Sian mawawala ang sama ng pakiramdam ko. Grabing katawan nito, ang arte-arte naman. Tinawagan muna ni Sian ang driver at isang tauhan nito. Hindi ko alam kung bakit may tinawagan pa itong isa. Ang akala ko ay driver lang nito. Kaya nang dumating ay nagulat pa ako dahil 4 sila kasama na ang driver. Ang 3 pala ay bodyguards ko.
Kinausap muna ng masinsinan ni Sian ang kanyang tauhan bago ako nito nilapitan ulit at muling hinalikan sa labi. Kumaway pa ako kay Sian at lumabas na ng kanyang opisina habang nakasunod sa akin ang 3 bodyguards nito. Mabilis akong pinalibutan ng 3 bodyguards at pinagbuksan ng pintuan. Ang gamit na sasakyan namin ay isa sa expensive car ni Sian na bulletproof. Hindi na ako nagtanong pa dahil mukhang ayaw naman akong kausapin ng mga bodyguards dahil lahat sila ay naka-shades na black at may earpiece pa. Kahit hindi ko sabihin nakarating kami sa school na pinapasukan ko. Mukhang sinabi na rin naman ni Sian kung saan ako patungo. Nagpark lang ang driver nang bumaba ako at sumabay sa akin ang 3. Kahit hindi niyo na ako sundan, okay lang. Nakangiti ko sa kanila dahil naasawa ako sa kanila, lalo pat nasa school ako ngayon at Jack magsusugura ng ilang co-teachers ko sa kakatanong sa akin. Mga maritas pa naman ang mga iyon. Nagkatinginan ang 3 at nagsalita ang isa. Okay po ma'am. Tumango na ako at tinalikuran na sila. Ang weird lang dahil mabilis lang silang pumayag pero ayos na rin kaya naglakad na ako sa faculty. Maraming bumati sa akin at binati ko mga co-teachers ko. Kahit na si Manong janitor ay binati ko at tuwang-tuwa ito nang makita ako. Lalo ka pong gumanda, Ma'am Gonzales. Ay, hindi naman po. Sakto lang. Salamat po. Nahihiya ko pang sagot. Patakbo ba akong pinuntahan ng 2 makulit na teacher na si Ma'am Santos at Ma'am Garcia. Oh, gumaganda ka na ngayon lalo. Ma'am Gonzales Ganyan ba kapag in love na? Kaya nga. Naku, sino ba naman ang hindi gaganda kung magkakagusto sa iyo ang isang mayaman gwapo pang si Mr. Sian McCright? Ikaw nang pinagpala. Kilig na kilig pa ang 2 habang sila'y nagsasalita. Pilit na ngiti na lang ang nagawa ko dahil sa bilis magsalita ng mga ito. Mabuti na lang tinawag na kami ng aming head. Nagkaroon kami ng meeting at pagkatapos noon ay nagtungo na ako sa room ko. May mga parents and guardians na dumating para sa brigada. Kahit naman na exclusive school ito ay obligado ang magulang ng mga bata na magbunta para maglinis at mag-garden. Hindi lang dahil mahal ang tuition sa school na ito ay wala nang gana para maglinis. Masaya naman ako kahit paano dahil nagtutulong-tulong kami sa paglilinis ng classroom. Pagkatapos noon ay sa garden, sa bawat area namin ay may maliit kami lupa para magtanim at magbunot ng mga ligaw na damo. Nakakapagod man ay enjoy naman ako na nag-enjoy din ang mga parents. Habang nag-aayos ng books ay nakita ko isang bodyguard ko na sumisilip sa bintana ng classroom kaya huminto ako sa ginagawa at lumabas para lapitan ito. Lunch break na ma'am. Sabay abot dito sa akin ng plastic paper na may tatakpan ng pagkain. Nalaki ang mata ko at na-realize kong tanghali na pala at lagpas na sa oras ang lunch ko. Hindi ko na namalayan ang oras dahil sa dami ng aming ginawa ngayong araw. Ang ibang parents na maagang dumating ay maaga na ring umuwi. At ang iba naman ay tanghali nang dumating kaya kailangan ko pa silang hintayin. Salamat. Si Sian ba nagpadala nito? Opo, ma'am. Kayo ba kumain na? Tapos na po. Huwag niyo na po kaming alalahanin, ma'am. Mauna na po kami. Sagot nito at mabilis na rin na umalis. Nilagay ko sa akin table ang pagkain at tinila ang chair para maupo. Nagmamadali kong kinuha ang phone ko dahil nakalimutan ko na rin si Sian sa dami ng ginagawa ko. Hindi nga ako nagkamali dahil marami na pala itong tawag sa akin at tinadtad na rin ang text messages. Hindi ko binabasa ang mensahe nito dahil nagutom na rin ako. Kaya habang sumusubo ay sumubok akong i-video call sa Sian. Isang ring lang ay mabilis nitong sinugot ang tawag ko. Noo agad ang nakita ko sa kanya kaya inayos ko ang phone ko sa pagkakapatong para makita nito ang buong mukha ko at kung paano ko kumain ngayon. Thanks God, you finally calling me. Why you took it so long? Ngayon ka lang kumain ng lunch, love? Agad na salita ni Sian na hindi ko makita ang mukha. Sorry, sobrang busy kasi ako. Nakalimutan ko na lahat. Sagot ko habang umunguya. Mahina itong napamura. Galit ito kaya hindi ko na lang sasabayan at saka pinadalan pa ako nito ng food ngayon. Thanks sa food, love. Para naman hindi na ito magalit. Hindi ito umimik pero sa tingin ko ay nakatingin lang ito sa akin. Ayoko na lang mainis dahil hindi ko makita ang buong mukha nito na tsak naman na nakabusangot. Ipinakita ko sa kanya na nasimot ko ang pagkain na pinadala niya at napadigay pa ako sa milk tea na kasama. Tatawag na lang ulit ako kapag uuwi na ako ha. Bye na, love. I love you. I love you too. Sagot ko at pinatay ko na ang tawag. Ilang oras pa lumipas at nagsiuwian ng ibang parents habang kami naman ay muling pinatawag ng aming head at nagkaroon ulit ng konting pag-uusap. Kaya nang matapos ay 5:00 na rin ng hapon. Ma'am Gonzales, sumama ka naman sa amin para naman makapag-bonding tayo.
Biglang sulpot ng dalawang makulit na co-teacher ko. Kaya nga, ang tagal din ng bakasyon. Tara, punta tayo sa bagong bukas na grill, restaurants. Diyan lang sa kabilang kanto. Napangawi ako sa dalawa at nahihiyang tumangi. Naku, pasensya na kayong dalawa. Hindi ako pwede ngayon. Pagtanggi ko. Ay, bakit naman? Ayaw ba ng boyfriend mo? Baka may date sila kaya ayaw sumama. Hindi naman. Pero kasi, hindi ko masabi sa kanila na bukod sa gusto na akong pauwi ni Sian, ay kanina pa naghihintay sa akin ang mga tauhan nito. Sus! Sige na, wala na kaming lalo pa at mukhang in love naman kayong dalawa. Kaya nga, hindi na ako sumagot at ngumiti na lang ako sa kanila at nagkibit balikat. Bahala na lang silang mag-isip. Basta ako'y uuwi na dahil napagod na rin ako sa maghapon na ito. Nagpaalam na ako papuntang parking. Nakita ko nagsilapit din ang 3 bodyguards na mukhang magkakahiwalay pa dahil nasa iba-iba silang direksyon at nang makita ako ay agad silang nagsilapitan. Hindi ko na hinintay na pabuksan ako ng isa sa kanila kaya sumakay na ako. Ang dalawa'y nasa likod ko at ang isang bodyguard ay katabi ng driver habang ako'y nasa gitna nakaupo tulad nung kanina. Hi love, pauwi na ako. Nagpadala na lang ako ng text message kay Sian para hindi na ito magmaktol. Kahit naman na hindi ako magsabi dito ay mukhang alam na nito ang bawat galaw ko dahil sa mga tauhan nitong binantayan ata ang bawat galaw ko. Mabuti na lang din at hindi napansin ang mga ito dahil nakakasual lang din ang suot. Good. I love you. I love you too. Nag-send pa ito ng kiss emoji na hindi ko na-replyan. Napapailing na lang ako dahil para naman kaming teenager ko nagkataon. Makikita naman pagka-uwi. Pangiti-ngiti pa ako sa hawak kong cellphone na biglang kumabig ng malakas ang kotseng sinasakyan namin. What happened? Pasigaw ko at napahawak na mahigpit sa pintuan ng kotse. Shit! Shit, bilis! Lagpasan mo! Malulutong na mura ang naririnig ko at kasunod noon ay ang pagharurot ng aming sinasakyan. Yumuko ka lang, mamana. Hindi ko na alam kung sino nagsalita na iyon basta sumunod na lang ako. Napapikit ako at napasigaw nang makarinig ako ng malalakas na putukan ng baril. Oh my God! Ano bang nangyayari? Tinakpan ko ang magkabilang tenga ko dahil para akong mabibingi sa putukan ng baril. Ayokong dumilat at baka hindi ko kayanin ang makikita ko. Shit! Yes, boss! Papunta na kami! Tom! Ubusin ko ang bala ko sa inyo mga tarantado! Nanginginig at halos maihina ako sa matinding takot na nararamdaman ko. Hindi ko na napigilan ang hindi mapahikbi sa matinding takot. Ayoko pang mamatay. Lord, please, iligtas mo po kami. Alam ko pong lahat ng tao yung mamamatay pero huwag po muna ngayon dahil kawawa po ang 3 tiyahin ko. Ang mga kaibigan ko at lalong ayokong maiwan ang pinakamamahal kong tao. Nasa ganoon ako nang huminto ang putukan pero mas lalong bumilis ang pagtakbo ng sakyan. Hindi ko na maintindihan din ang mga salitaan ng mga tauhan ni Sian dahil nagpapalitan na sila ng salita. Habang ako naman ay napaupo na at nakayukyuk ang muka sa aking tuhod. Naramdaman ko na lang na huminto ang sinasakyan namin. Hindi ko pa naiaangat ang aking muka ay agad na bumukas ang pintuan ng sakyan. Dum! Love! Boses iyon ni Sian na agad kong ikinalingon. Sian! Mabilis niya akong hinawakan at binuhat na parang bata. Habang ako naman ay bumuhos ang matinding luha dahil sa nangyari kanina lang. Don't cry now, my love. I'm already here na. Niyakap ko magkabilang braso ko sa leeg nito at ibinao na mukha sa kanyang dibdib habang umiiyak. Nakapikit ako at ayokong dumilat. Naramdaman kong sinakay muli ako sa isa pang kotse. Mabilis na naupo naman sa Sian at pinatakbo ang sakyan. Hindi ko alam kung saan kami patungo, basta umiiyak lang ako. Love, hindi ako umimik at halos magkanda sunok-sunok na sa sobrang pag-iyak. Hinawakan itong aking kaluwang kamay kahit na nagdo-drive ito. Mabilis kami nakarating sa Mac Hotel at maraming security ang nakakalat at karga ko ni Sian paakyat ng building kahit na maraming mata ang nakatingin. Pero hindi na ako nakaramdam ng hiya sa kanila dahil hanggang ngayon ay matinding takot pa rin ang nararamdaman ko. Pagdating namin sa penthouse ay may nakita akong ibang tauhan din mula doon. Nakita ko na napatakbo palapit si Lester na kapatid ni Ate Mika. Sumunod sa pagpasok sa kabahayan si Lester at nang ilapag ako ni Sian sa kama ay mahigpit ang paghawak nito sa aking kamay. May nararamdaman ka bang masakit? Agad na tanong ni Lester na isang doktor. Umiling ako. Oh, check your chest and pulse. Sinuri ako nito gamit ang kanyang stethoscope.
Hindi ko man maintindihan ay hinayaan ko na lang. May mga katanungan itong konti lang ang naisasagot ko. I'll go, may doctor, para ma-check pa siya dahil mukhang matinding trauma nangyayari sa kanya kapag hindi siya naagapan. Salita nito kay Sian. Ngayon naman ay nag-uusap sila ng ibang lengguwahe na sila lang ang nagkakaintindihan. Pinainom lang ako ng gamot para ako'y kumalma at makatulog. Nagising na ako lang ang nasa kama. Iba na ang suot ko. Wala din sa Sian sa aking tabi at napatingin ako sa wall clock. 5:00 na ng umaga. Medyo nahihilo pa ako at napahawak ako sa aking ulo. Maya-maya ay biglang nangasim ang aking sikmura kaya dali-dali ako napatakbo sa banyo at sumuka. Matapos ko sumukay, nagilamos ako. Napatingin ako sa salamin at ngayon ko lang napansin na sobrang putla ko ngayon na para bang wala akong dugo. Bigla akong naisip ang nangyari kahapon. Masama ang pakiramdam ko nung pumunta ako sa school pero pinilit ko pa rin ang gumawa at naging busy hanggang sa pag-uwi ay may nang ambush sa amin na hindi ko alam kung sino sila. Mabuti na lang at dumating si Sian at hindi ko na alam kung saan na napunta ang mga kasama ko kahapon. Lalabas na sana ako ng kwarto na biglang bumukas ang pintuan at si Sian iyon. "You're already awake, love." Mabilis itong nakalapit sa akin. Niyapos ako nito sa aking bawang at hinalikan sa aking labi. Mabuti na lang at nakapag-toothbrush ako. Kundi baka malasahan nito ang pagsuka ko. "Wala ka kasi sa tabi ko. Natulog ka ba?" Tanong ko nang matitigan ang mukha nitong nanlalalim. "Yeah." "Really?" Paninigurado ko pa. "What do you like to eat?" Pag-iba nito ng usapan. "Banana hot cake with cereal." Sagot ko na lang. "Okay." Hinila ako nitong palabas at nang makarating sa kusina ay pinaghila pa ako nito ng upuan. "Stay there. I will make a special breakfast for you with a heart." Sabay kindat pa nito sa akin. Natawa na lang ako at tiniyaan na lang siya. Tuwan-tuwa ang puso ko habang pinapanood siya. Kaya kinuha ko ang phone ko sa kwarto at pagbalik ko ay kinuhanan ko ito ng maraming pictures. Wow! Halos maglaway ako sa amoy ng pound cake at cereal. Kahit na madali lang iyong gawin ay talaga naman na takam ako. He also made a hot chocolate for me and black coffee for him. Matapos ang maganang breakfast ay nagtanong na ako kay Sian. Sumeryoso ang mukha nito. "Nalaman mo ba kung sino gumawa sa pang-ambush sa amin kahapon?" "Yes." "Sino?" "Enemy." "Wala naman akong kaaway para gawin iyon sa akin." Bigla akong natakot. Ako ang kanilang target. Mukhang nalaman na nilang pagkatao mo kaya ikaw naman ngayon ang sinusundan. Huh? Hindi ka na muna pwede lumabas ng bahay na hindi ako kasama, love. Pero paano naman ang pagtuturo ko? Pasok ka din sa Monday. Pagtataka ko. Hindi naman kasi pwede iyon lang. Lalo pa at isa akong teacher. You can submit your resignation to your head office. Ano? Hindi ko pwedeng gawin yun. Malakas kong pag-iling. Yes, you can. It's for your own safety. Hindi pwede. Ayoko. Napabundong hininga ito. Okay, ako na bahala. Sige naman. Kailangan muna silang mahuli, love, bago ka pa nila idamay. Hindi na lang ako umimik pa. Alam ko naman na gusto niya lang din akong protektahan. Siguro ang kaaway na tinutukoy nito ay tungkol sa negosyo nito. Pero alam ko magaling ito at siya ay team leader ng kanilang grupo at hindi niya hahayaan na may mapahamak sa akin at sa kanyang pamilya. I have a good news. Your friend is back. Sinong friend? Alex' girlfriend. Napasinghap ako. Sa Aryan? Yes. Thanks God. Lumapit ako kay Sian at niyakap ito ng mahigpit. Mabilis niya akong ikinandong sa kanyang hita. Hindi ko na alam ang nararamdaman ko ngayon. Salita ko kay Sian. Why? Tell me what you feel. Unay natatakot ako, lalo pa sa nangyari kahapon. Pero ngayon ay sumaya ako dahil nakita na si Ate Aryan. Tapos bigla sumuma na naman ang pakiramdam ko. Are you sick? Mabilis na sinapon itong akin noo. Umiling ako. Nasusuka na naman ako. Mabilis pa sa hangin ako napababa sa kandungan ni Sian at nagtatakbo sa banyo para sumuka. Love! Hinagod-hagod ni Sian ang aking likuran. Lahat ng kinain ko'y isinuka ko na lang lahat kaya hinang-hina ako. Matapos ko sumuka ay binuhat niya ako at dinala sa kama para ihiga. I'll call the doctor. Huwag na. Papahinga ko na lang ito. Hinawakan ko ang kamay ni Sian dahil ayoko siyang umalis ngayon. Nahihilo pa ako. No. You're not feeling well. Bahala ka.
Hinayaan ko na lang ito at pumikit dahil nahihilo talaga ako. Oh, matay na ba ako? Ang dami ko namang nararamdaman ngayon. Diyos ko po. Hindi pumasok sa kanyang opisina si Sian para ako ay kanyang alagaan. Pinatawag nito si Dr. Lester at kasama nito ang iba pang doktor na gusto akong suriin. At sabi ko sa'yo, boss, dalhin mo na siya sa ospital. Hindi yung kami pa mag-a-adjust para sa'yo. Iba ka talaga, TL. Bawal humindi sa'yo. Pakunwari pang pangungunsan siya ni Dr. Lester. Shut the hell up! Mahinang pagmumura ni Sian sa kanyang kaibigan. Ako naman ay tinatanong pa ng isang psychiatrist. Noong unay halos umiyak ako dahil hindi pa naman ako nasisiraan ng bait para makapag-usap sa isang professional. Pero kalaunan ay nalaman kong tungkol dito sa trauma na nangyari sa akin kahapon. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko dahil magaling magsalita ang doktor. Hindi rin naman sila nagtagal matapos nila akong bigyan ng gamot at vitamins. Nakapagtataka lang dahil bakit ganito karami ang vitamins na kailangan kong inumin at may mga ibinigay pang pagkain na dapat ay kailangan kong kainin. Hindi daw ako pwedeng magutom at kailangan ko rin ng maraming pahinga at wag daw muna ako magpapastress. It's much better that you stay here, love. Niyakap-yakap at inamoy-amoy pa ako ni Sian. May trabaho ako, Sian. Ngayon pa talaga? Isang taon pa lang ako nagtuturo at itong ikalawang taon sana pero ayaw na akong payagan ni Sian. Makinig ka sa doktor mo. I filed your resignation letter and they already approved it. So, nothing to worry about. Bali walang sagot nito na para bang ayos lang na wala na akong trabaho. Ginawa mo yun? Hindi mo bala ako talaga tinanong kung gusto ko ba mag-resign? Parang gustong sumama ng loob ko kay Sian sa inis. Wala na pala akong babalikan trabaho nito. Sayo at sa gusto mo ay dito ka lang sa akin at bawal ka nang umalis nang hindi ako kasama. Hanggat may kalaban pa ay dapat pa kitang ingatan. Napasimangot na lang ako. Kahit pala magreklamo ako ay wala na akong magagawa dahil nakapagdesisyon na ito sa kanyang buhay. Ilang minuto pa akong natahimik bago muling nagsalita. Paano naman ang mga tiyan ko? Kailangan ko pa silang tulungan. Love, as long as they live, I can provide for them. Simula na maging akin ka, responsibilidad ko na sila. Pamilya mo'y pamilya ko na rin. And I love you so much. I will do everything to make you happy. Nakatitig ito sa aking mga mata habang nagsasalita kaya ramdam ko ang kanyang sincerity. Napayakap ako ng mahigpit sa leeg ni Sian. Thank you so much. Hindi ko na alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Hindi ko alam kung deserve ko pa ba ang ganitong pagmamahal sa'yo. I love you. Parang gusto ko tuloy maiyak. Love. Ipinasok ni Sian ang kanyang kamay sa ilalim ng suot kong damit sa aking likuran at masuyo niya itong hinaplos-haplos. I'll guarantee that you deserve all of this.